Yes po, magandang umaga po. Good morning po, sir. Salamat po for having me. Yeah, salamat. Oh, sir, ano na... Good morning, good morning. Yes po, salamat po sa panayam ngayong umaga. Sir, ano na pong latest na update dyan po sa Albay? Sa pinakahuling balita, nagbuga na naman daw po ng uson kaninang alas 7 ng umaga. Tama po ba ito? Yes, actually, almost every 5 hours continuous pa sa pero hindi ganon kasing laki compared nung Saturday, no? Yung May 2. Yun talaga ang medyo nag-65,000 yung counting ng kanyang seismic amplitude, no? That triggered the lava dome collapse doon sa may barangay Miisi that causes the zero visibility at asphalt sa mga munisipyo ng Kamalig at municipality of Ginobatan. So yan po, ngayon medyo tahimik siya. Then continue din ang aming pag-clearing at flashing ng mga asphalt sa mga munisipyo na tinamaan. So kahit po tuloy itong pagbuga ng uson, hindi na po zero visibility dun sa mga areas na nabanggit ninyo, Governor? Ay, hindi na po kasi ang seismic amplitude niya mga hindi naman umabot ng 6,000. Kaya hindi magkakos yan ng asphalt. No? Yung Sabado talaga because of the PDC, yung pyroclastic density current. Oo. Yun talaga na nag-trigger nung lava collapse which is more than 20 million metric tons. Ano? Kaya akala mo galing sa crater. Hindi po. Nag-collapse yun because of the PDC that triggered a massive asphalt that created the zero visibility in many highways in Albay. No? Oo. Ang ano diyan paliwanag diyan at governor ni Secretary Solidum parang nagkaroon siya ng landslide. Yun po yun eh. Landslide, correct. Opo. Correct, Oo. correct. Oo. Kaya kung makita mo, sa baba na sa TED, kaya yung kuwan niya, masyado siyang malapit dun sa mga bayan kasi yung pagsabog niya, nasa mga 6 kilometers na sa baba ng crater. So mababa na sa mga bayan. So mataas talaga, no? Kasi binitbit siya ng hangin. Yun talaga nag-trigger. Oo. Hangin. Pero ano hong pinagmumulan dito ba sa volcanic earthquake ba? Ano ba ang dahilan ng mga pagguho na itong naiipon ng mga pyroclastic materials doon sa dalisdis ng bulkan? As per ng ating mga continuous meeting natin with PBOX, ito yung magma sa ilalim, di ba? Nag-start ito last December, kung babalikan natin, last December lang, itong 2025, December 23, nagkaroon kami ng measurement that forced us to raise it to alert level 2. No? Now, yung magma nag-develop kasi meron tayo dyan ng mga equipments, meron tayo dyan na isang laboratory, observatory tower dyan sa isang hill. Kung po yan, 24 hours, 24/7 ang monitoring natin. So yun po, na-notice natin nag-develop yung magma. Ito yung nag-trigger ng PDC, yung pyroclastic density current. No? Na sa ngayon, based sa yung latest namin 2 days ago, yung linabas na mga materials compared nung 2023, di ba, nagkaroon din ng almost 5 months din. Ganyan din, the same. Sige lang yung labas nung uson. Sa ngayon po, mas malaki na ang linabas niya compared sa 2023. Kaya ngayon, kung meron siyang pressure, hindi kaya hindi pa kulang pa yung prerequisite na alert level 4 natin or 5 kasi wala siyang magma na itutulak talaga siya para magkaroon ng explosive eruption. Kaya up to now po, maintain despite that na nangyari nung last Saturday, talagang retain pa rin natin yung alert level 3 because wala pa kitang nakita na magkaroon ng massive or continuous pyroclastic explosion. Opo. So sa ngayon po, Governor, sa buong Albay, hanggang saang bayan umaabot ang usok? Itong abo, ito pong pagbuga ng hangin, nalilipad po itong mga particles na ito. Hanggang saang bayan? Alam mo, Ted,
parang pinatubo yan, depende sa magnitude, no? Nung bigyan kita ng history, nung mga 2000, mayor pa ako noon, maniwala ka na kumahabot ng Quezon yan. Kasi almost 2 to 3 kilometers ang taas niyan, pag crater talaga. Pero nung Sabado, umabot lang sa mga about 50 kilometers, no? Yung mga West Coast, meron doon na record na merong umabot doon. Yung mga bayan, yung mga barangay ng Tapil, Padian, sa kabilang dagat na yon, inabot pa rin. Pero after 2 hours na, meaning binitbit ng hangin. Oo. Kasi po, ito kasing mayon... Amihan kasi dadagdag ko lang, Mela, depende yan sa hangin pa rin. Kung amihan or abagat. Kung safe ngayon yung portion ng 1st District, Tabaco City, kasi papunta ng 3rd District. Kasi nga po, 8 bayan po't lungsod, kumbaga, ang nakakasakop nitong mayon, di ba? Kumbaga, Correct. Ito nakadikit dito. So, hindi naman to umaabot itong hanggang dulo ng Ligaw, umaabot ito hanggang Uwas? Hindi na. Yes. Ngayon umabot ng Ligaw. Ganun. Yung nung Sabado, marami tayong damage din to crops, yung landfall ng asphalt. May mga crops tayong na tinamaan sa Ligaw. Okay. Lalo na yung portion na sa may papunta ng Tabaco. Opo, sige. So, sir, kayo ho ba'y nagpatawag na ng sesyon ng Sangguniang Panlalawigan para sa deklarasyon po ng State of Calamity? Yes po. Mamaya, ang suggestion lang namin, kasi malaki naman ang Albay, para hindi naman maapekto ng iba, yung mga portion na nakapaikot lang. Because we have 18 lahat. Ngayon, dideclare lang namin 8. Yung talaga nakapaikot lang. Okay, so ito hong na mismo doon sa nakapalibot sa Mayon Volcano, yes, Tabaco, itong Kamalig, Tabaco, Ligaw, Malilipot, Santo Domingo, Ginubatan, Daraga, Legazpi. Legazpi. Okay, so sir, alam mo, Ted, kapag ganyan, Gobernador, na specific ho lamang itong deklarasyon na ito, so far po, ano ang magiging advantage po for your government to be able to respond? Well, ang kasi natin, yung calamity fund, yung 30%, ito mahalaga na kailangan kasi hindi mo magagamit yan kung walang declaration. Yung mga day-to-day activity, kailangan yan ng mga munisipyo. Pati po kami, yung probinsya, hindi kami makakatulong basta-basta. Pero ngayon, yung mga kulang nila, pwede namin idagdag yan. Kaya asap po ito, urgent to, mamaya, hopefully, ma-approve to ng Sangguniang Panlalawigan at bukas din ma-implement na. Opo. Ang sabi po ng taga-Kamalig na aming na-interview kahapon, na yung hindi nila kakayanin sa dami po ng kinakailangan nilang, hindi lang ho doon sa evacuation center, kundi mga residente po na kailangan bigyan ng tubig at tulungan. So, paano po ang din nyo dito? Paano po ang tugon ng probinsya sa mga LGUs na talagang kailangan po ng tulong? So, sabihin po ng pagkain, ng evacuation, and then yung tubig na pangangailangan nila and medical needs. Ted, ito ang SOP ng pag may calamity. Alam mo na, matagal na akong mayor. No? Ang una talaga, meron tayong tinatawag na 70% yung pre-disaster, 30% quick response. Ito yon. Pero after 3 days, papasok talaga ang national government. So ngayon po, dahil nga meron na tayong dati pa because of the declaration of Alert Level 3 since January 1st. So meron na tayong mga evacuees, pumapasok na ang national. Ang papel na lang namin sa local, yung mga kailangan sa mga evacuation, gaya ng tubig, gaya ng pagpaayos ng mga kwarto, at saka iba pang mga pangailangan. Ito ang binibigay ng mga local government. Kasi ngayon po, yung sinabi ng Kamalig, totoo yun, pag Mayon eruption, mahirap talaga kasi matagal yan. Mabuti ang bagyo, overnight lang. Opo. Ito talaga medyo mabigat to. Last 2022, 2023, Ted, alam mo, 5 months tayo, di ba? Kung malala mo na, matagal. No? Kaya ngayon, gano'n na rin yan. Kaya pumunta na rin doon si Secretary, ito si doon sa Ginubatan mismo, Secretary Dizon, saka Secretary Gatchalian, para makita at i-assured ang mga taga-Albay na continuous suporta ng pagkain.
paano po yung farmers natin? Kasi definitely po mukhang yung mga yung tinamaan ng uson itong mga abo wala na sa Correct. video po ng aming reporter mukhang hindi na Correct. mapapakinabangan. Paano po ngayon? Anong tulong sa Correct. farmers? Opo. Kung may calamity fund na tayo, makakatulong kami. Ipapakompute natin yan. Then meron din tayong insurance. No? Yung may mga yung insurance natin, meron yan. So magbibigay din yun. But pansamantala, bibigyan natin silang assistance. Lalong-lalo yung nag-expect na ngayong June, anihin na nila. So nag-iikot na po ang aming tanggapan, yung Provincial Agriculture's Office, saka yung CityVet para sa mga livestock din kasi may mga reported din ng mga namatay. No? Lalong-lalo dyan sa Mayon. Marami dyan, Ted, na mga kalabaw, mga baboy ramo na sa tingin namin missing pero tingin ko inaabot ng uson. No? Kaya as of kahapon, ang reported namin 6 pero tingin ko hindi lang yan. So ito po ang patuloy na ginagawa namin para sa pagbigay ng ating asistensya. Tsaka yung mga kalabaw at baka, walang kakainin kasi nga wala yung hindi makakain nung Hindi, Ted, ang Albay, alam mo naman, disaster kwan yan. Disaster kwan talaga, prone yan. So meron po rin kami, kung may evacuation kami sa mga tao, meron din kami sa mga livestock. Nag-i-invest po kami dyan. Since January po, meron kaming mini-maintain bawat area na evacuation area din nila. At saka pinapakain po niyan. As a matter of fact, provincial government invested around 4 million na. Malaki rin ang ginagastos natin para sa kanila. Oo, kasi nga yung mga kalabaw, ang kinakain ng dahon, mga damo. Sabay po yan. Opo. Sige. Kasi yun ang ginagamit nila. Opo. Sige. So, Governor, sa ngayon, meron ka ng paunang report ng damage in agriculture, damage sa infrastructure kung meron man, or maging mga kabahayan na nasira po at kinakailangan kumpunihin? Yeah. Sa ngayon, ang infra, wala masyado. No? Ang affected talaga yung mga household natin. We have about more than 6,000 ang report namin na tinamaan nung asphalt. No? Pero hindi naman nasira yung mga bubong. Pero kailangan, Ted, alisin nila yun because mabigat yun. So kailangan talaga. Kaya ito ngayon, busy ang mga tao sa Kamalig, sa Ginobatan at portion ng Ligao. Ito talaga ang grabing hit. Yung mga iba kasi, pakaunti-konti lang yon. So sa infrastruktura sa highway, wala namang nasira. Kailangan lang talaga i-flush out natin. Kasi pag pumasok ito sa mga drainage, ito ang magbablock ng ating mga drainage. No? And tungkol naman sa mga agrikultura, mamayang hapon po, itototal na natin kasi papasok pa lang, busy pa kasi nung last 2 days sa clearing. Pero po ngayong hapon, papalabas po ang Albay ng damage to crops and livestock. Opo. Sige po. Sir, paano po ang koordinasyon ninyo? Meron ba kayong pamamaraan doon sa mga gustong maghatid ng tulong sa inyo pong lalawigan para naman at least may guidance po kung saan dapat dumaan, saan pupunta, etc. Meron ba kayong ganun po? Paano po? Ano po mga kaparaanan? Opo. Yes po. Meron tayo na dadaan sa PSWD, yung social welfare, or meron kami talaga yung pinaka-central office namin, tinatawag namin APTIMO, yan ang disaster management. Pwede po sila, yung mga phone number po niya, saka coordinator, naka-plus po yan. And of course, pwede rin sila magdiretso sa bawat local government, naka-register lang sa amin yan for record purposes. Opo. Sige po. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa amin ng mga Bicolano na gusto hong tumulong, pati ho ang ating mga kababayan nasa mampanig ng bansa. Kung gusto hong tumulong, sir, ano pong unang pangangailangan po ninyo at meron ba kayong mga telepono na maaari pong tawagan kung sakasakali po, Gobernador? Yes po. Una muna, yung mga kababayan natin sa Manila, medyo po huwag kayong mag-alala. We are on top of the situation. No? Lalo na yung may mga kapamilya sa Ginobatan, Ligao, Kamalig. No reported po of any casualty or incident. Wala pong nadala sa ospital. Maganda po yung handling ng ating mga local government unit. Ngayon po, kung gusto natin tumulong, kasi ang problema talaga ngayon, ang tubig, lalo na yung potable, sana kung makapagdala, mas maganda.
may tubig pero siyempre hindi natin yung hindi sa ngayon kasi talaga may problema yung mga areas. Yung potable, meaning inumin, no? Yung mga pwedeng nasa galon para ati-hati ang mga pamilya. Opo. Marami na rin tumutulong. So makipag-connect lang po sa Provincial Government of Albay. Madali lang po yan. Ilalabas na lang natin yung ating mga numbers saka yung hotline natin. Opo. Diyos mabalos po, Governor. Ano ho? And Godspeed. Yes, Opo. Salamat po, Ted. Opo. Thank you very much. Si Governor Noel Rusal ng Albay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.